In this video, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat na universities na nag-offer ng ETF dito sa Pilipinas. At iyon ay ang Arellano University. Marami na akong natatanggap na mga comments at messages na nagtatanong, Sir, maganda ba ang Arellano University? Magkano ang tuition fee nila? Ano-anong courses ang available sa kanila? Pwede ba ang work experience ko? Ano ang mga requirements? Mahirap ba ang application process? Kaya sa video na to, sasagutin natin ang lahat ng mga tanong na yan. So ipapaliwanag ko rin sa inyo ang ibig sabihin ng bawat requirement, sino ang qualified, ano ang dapat paghandaan, at ilang mga tips para mas maging mataas ang chance na ma-approve ang iyong application. Kaya kung seryoso kang mag-enroll sa Arellano University through ETF, tapusin mo ang video na to dahil baka ito na ang maging gabay mo mula sa application hanggang graduation. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Kung bago ka pa lang dito, ang channel na ito ay dedicated talaga para tulungan ang mga gustong makapagtapos ng college through ETF or Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So kung isa kang working professional na matagal nang nagtatrabaho pero hindi pa rin nakatapos ng college or gusto mong kumuha ng another degree through ETF, malaking tulong ang channel na to para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong ETF guides na ina-upload natin. So without further ado, let's now begin. Okay, so una sa lahat, kilalanin muna natin ang Arellano University. So ang Arellano University ay isa sa mga kilalang private university sa Pilipinas na authorized ng CHED or Commission on Higher Education na mag-offer ng ETF. Ibig sabihin, kinikilala ng CHED ang kanilang programa para sa mga working professionals na gustong magkaroon ng bachelor's degree gamit ang kanilang years of work experience, trainings, seminars, certifications, at iba pang learning experiences. So sa madaling salita, hindi ka magsisimula ulit bilang regular freshman student. Ang layunin ng ETF ay i-recognize ang mga natutunan mo sa trabaho. Halimbawa na lamang, mahigit 10 taon ka ng supervisor, o kaya naman 7 taon ka ng sales manager, o kaya naman 5 taon ka ng nagtatrabaho bilang hotel supervisor, o kaya naman matagal ka ng nagtuturo. So hindi ibig sabihin na dahil wala kang diploma ay wala kang natutunan. Sa katunayan, baka mas marami ka pang actual experience kaysa sa ibang college graduates. At iyon mismo ang gustong i-assess ng ETF. So, bakit maraming applicants ang pumipili sa Arellano University? So, marami pong dahilan. Una po rito ay matagal na silang nag-o-offer ng ETF. Ibig sabihin, may experience na po sila sa pag-handle ng working professionals. At hindi na po bago sa kanila ang mga applicants na galing sa iba't ibang industriya. Pangalawa, may iba't ibang degree program silang ino-offer. So, meron po silang Bachelor of Secondary Education and meron din silang Bachelor of Elementary Education. Meron ding Bachelor of Arts in Psychology, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Arts in English, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Tourism Management, and the last but not the least is the Bachelor of Science in Business Administration na merong majors in Financial Management, Operations Management, Marketing Management, at Human Resource Development Management. So mamaya po, iisa-isahin natin ang kanilang bawat course. Pangatlo naman po, very accommodating din po sila sa mga applicants na nasa probinsya or nasa abroad. So base po sa kanilang guidelines, maaring online muna ang initial processing ng application. So napakalaking tulong po nito lalo na sa mga OFWs na hindi agad makakauwi ng Pilipinas. Pero tandaan po natin na kahit online ang initial process, may mga pagkakataon pa rin po na kailangan mong umuwi or kailangan mong personal na pumunta sa school, lalo na kung Bachelor of Science in Nursing ang course na kinuha mo sa kanila. So mas mabuting makipag-coordinate pa rin mismo sa kanilang ETF office. So ngayon naman po, pag-usapan natin ang qualifications. So ito ang pinakaunang chine-check ng university bago nila tingnan ang iba mong requirements. Marami kasi ang nagtatanong
magtatanong, Sir, 6 years na akong nagtatrabaho. Qualified na ba agad ako? Ang sagot po ay hindi pa rin automatic. So, may qualifications na kailangan mo pa rin ma-meet. So, number 1 po na qualification ay dapat Filipino citizen ka. So, ito ang pinaka-basic qualifications. So, kung Filipino ka na nagtatrabaho sa Pilipinas o kaya naman nasa abroad ka bilang OFW, pwede kang mag-apply basta ma-meet mo rin ang iba pang mga requirements. So, number 2, dapat at least high school graduate ka. So, pwede ring ALS or PEPT equivalent kung iyon ang educational background mo. Basta ito ay acceptable sa university. So, kung vocational graduate ka or may natapos kang associate degree, malaking advantage iyon dahil pwede nilang i-consider ang previous studies mo during evaluation. So, number 3, dapat at least 23 years old ka. So, marami ring nagtatanong kung bakit may age requirement. So, simple lang po ang dahilan. Ang ATIAP ay para sa mga working professionals. So, hindi po ito intended para sa bagong graduate ng senior high school o sa mga bagong nagtatrabaho pa lamang. Kaya kung below 23 years old ka pa lang, malamang ay hindi ka pa qualified sa ATIAP program. So, number 4, qualification ay dapat may minimum na 5 taon na work experience ka. So, ito na marahil ang pinakamahalagang qualification. Pero gusto ko lang pong linawin ang isang malaking misconception na hindi po sapat na sabihin mo lang na 5 taon ka nang nagtatrabaho. Mas mahalaga pa rin kung related ang trabaho mo sa degree program na gusto mong kunin. Halimbawa na lamang, kung gusto mong kumuha ng business administration, so mas maganda kung ang experience mo ay nasa sales, operations, customer service, administration, marketing, finance, retail management, logistics, or business-related positions. Kung hospitality management naman ang gusto mong kunin, malaking advantage kung hotel staff ka, restaurant supervisor, resort employee, cruise ship worker, o may experience ka sa hospitality industry. Kung computer science naman ang target mo, mas maganda kung IT support ka, programmer, software tester, web developer, technical support, network administrator, or iba pang technology-related works. So, ibig sabihin po, hindi lang tagal ng work experience ang mahalaga. Mas importante ang relevance ng iyong trabaho sa degree program na kukunin mo. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa channel na to na piliin ang kursong tugma sa iyong work experience. Dahil doon, mas mataas ang chance na makredit ang iyong competencies at ma-approve ang application mo. So ngayong alam na natin kung sino ang qualified mag-apply sa Arellano University, ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga degree programs na ino-offer nila. So ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na to. Bakit? Kasi maraming applicants ang nagkakamali sa pagpili ng course. Akala nila pwede nilang piliin ang kahit anong degree na gusto nila. Pero sa ATIAP, hindi po ganon ang sistema. Ang pipiliin mong course ay dapat may kaugnayan sa iyong actual work experience. Kaya sa part na to, tutulungan ko kayong maintindihan kung sino ang bagay sa bawat degree program. Pero take note po na ang final evaluation ay nasa university pa rin. Ang mga examples na ibibigay ko ay guide lamang para magkaroon kayo ng idea kung saan pinakabagay ang inyong experience. So, unahin na natin ang Bachelor of Secondary Education. So, kung ang trabaho mo ay related sa pagtuturo ng mga high school students, ito ang isa sa mga pwede mong piliin. Halimbawa na lamang, isa kang private school teacher, public school teacher, alternative learning system or ALS teacher, review center instructor, tutor, ESL teacher na nagtuturo ng teenagers, trainer na halos teaching ang ginagawa araw-araw. So, ang importante rito ay mapatunayan mong ang trabaho mo ay nakatuon sa teaching at learning process. Hindi lang sapat na marunong ka magsalita sa harap ng tao. Kailangan mo ring maipakita ang iyong teaching experience, lesson planning, assessment, classroom management, at iba pang competencies na kailangan ng isang teacher. So kung matagal ka nang nagtuturo ngunit wala ka pang bachelor's degree, malaking opportunity ang ATIAP para makompleto ang iyong degree. Number 2 ay ang Bachelor of Arts in Psychology. So maraming nagugulat kapag nakikita nila ang psychology sa ATIAP. Akala kasi ng iba, para lang to sa mga gusto maging psychologist. Pero sa totoo lang, napakaraming trabaho ang pwedeng ma-align dito. Halimbawa na lamang, human resource staff, HR officer, recruitment specialist, training officer, learning and development officer, employee relations, guidance office staff, behavioral intervention staff, or counseling assistant. So kung ang trabaho mo ay umiikot sa pakikitungo sa tao, recruitment,
employee development, training, or human behavior, maaring ito ang maging angkop na degree para sa'yo. At ang number 3 course ay ang Bachelor of Arts in Political Science. So kung nagtatrabaho ka sa government, ito ang isa sa mga dapat mong i-consider. Halimbawa na lamang, ikaw ay LGU employee, barangay secretary, barangay treasurer, municipal staff, provincial capital employee, congressional staff, senate staff, legal assistant, court employee, administrative officer, or government agency personnel. So kung ang nature ng trabaho mo ay public administration, governance, policy implementation, legislation, or public service, mas malapit ang experience mo sa kursong to. Number 4 course naman po ay ang Bachelor of Arts in English. So magandang balita ito para sa mga English-related ang trabaho. So kung isa kang ESL teacher, call center communication trainer, corporate trainer, content writer, technical writer, editor, proofreader, communications officer, academic writer, online English tutor, so malaking possibility na ang Bachelor of Arts in English ang maging tamang degree para sa'yo. So sa evaluation, titignan din nila kung paano mo ginagamit ang English language sa iyong trabaho. Halimbawa na lamang sa paggawa ng reports, teaching, writing, editing, communication, training, research. So lahat ng ito ay maaaring maging supporting evidence ng iyong competencies. Number 5 course ay ang Bachelor of Science in Nursing. So isa ito sa pinaka-specialized na programs. So hindi ibig sabihin na dahil hospital employee ka, ay pwede ka na agad dito. So may specific qualifications po ang BS Nursing. So karaniwan, ang eligible dito ay may healthcare background tulad ng licensed practical nurse, licensed vocational nurse, midwife, medical technician, respiratory therapist, at iba pang allied health professionals. So kung balak mong kumuha ng BS Nursing through ETIAP, siguraduhin mong related talaga ang work experience mo dahil mas mahigpit ang evaluation sa course na to. Number 6 course naman po ay ang Bachelor of Science in Computer Science. So kung ang trabaho mo ay nasa IT industry, ito ang isa sa pinakamagandang options. Halimbawa na lamang, ikaw ay programmer, software developer, web developer, mobile app developer, IT support, technical support engineer, network administrator, system administrator, database administrator, cybersecurity staff, computer technician, QA tester, software tester. So kung halos araw-araw kang gumagamit ng programming, networking, troubleshooting, systems analysis, data management, or software development, malaki ang possibility na maging align ang experience mo sa course na to. Number 7 course ay ang Bachelor of Elementary Education. So kung ang experience mo naman ay pagtuturo sa elementary level, ito ang dapat mong tignan. Halimbawa na lamang, ikaw ay elementary teacher, private school teacher, daycare teacher, learning facilitator, tutorial teacher, reading teacher, homeschool teacher. So kung ang focus ng iyong teaching experience ay mga batang nasa elementary level, mas angkop ang Bachelor of Elementary Education kaysa sa Bachelor of Secondary Education. So ang number 8 course naman ay ang Bachelor of Science in Hospitality Management. So isa ito sa pinakasikat na courses sa ETIAP. So napakaraming applicants ang pwedeng ma-qualify dito. Halimbawa na lamang kung ikaw ay hotel staff, restaurant supervisor, restaurant manager, front office staff, housekeeping supervisor, food and beverage supervisor, cruise ship staff, resort employee, kitchen supervisor, chef, cook, barista, supervisor, catering staff. So kung nasa hospitality industry ka ng matagal, ito ang isa sa pinakamagandang degree na pwede mong kunin. Number 9 course ay ang Bachelor of Science in Tourism Management. So kung ang trabaho mo naman ay nasa tourism industry, maaring ito ang mas bagay sa'yo. Halimbawa, ikaw ay travel consultant, travel agency staff, tour coordinator, tour guide, airline staff, airport personnel, reservation officer, cruise coordinator, tourism officer. So kung ang experience mo ay nakatuon sa mga travel services at tourism operations, ito ang mas angkop na degree sa'yo. Ang last but not the least na ino-offer ng Arellano University ay ang Bachelor of Science in Business Administration. So isa ito sa pinakamaraming applicants ang BSBA course. So may 4 po itong major.
career. Financial management, operations management, marketing management, and human resource development management. So napakalawak po ng sakop ng course na to. Halimbawa na lamang kung nasa sales ka, maaring marketing management ang maging aligned sa'yo. So kung supervisor ka naman sa manufacturing, retail, warehouse, logistics, or operations, maaring operations management ang pinakamalapit. Kung accounting assistant ka naman, or finance staff, cashier supervisor, or banking employee, baka financial management ang bagay sa'yo. At kung HR officer ka naman, recruiter, training officer, or personal staff ka, human resource development management naman ang magandang option sa'yo. Kaya bago ka pumili ng course, balikan mo muna ang sarili mong work experience at tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang ginagawa ko sa trabaho sa loob ng nakaraang 5 taon? So doon dapat magsisimula ang pagpili mo ng degree program. At ngayong alam na natin kung ano ang mga courses na available sa Arellano University, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng application process at ito ay ang mga requirements. So maraming applicants ang nadidelay o hindi agad na-assess ang application dahil kulang ang requirements o mali ang nasubmit nilang documents. Kaya sa part na to, iisa-isahin natin ang bawat requirements na hinihingi ng Arellano University at ipapaliwanag ko kung ano ito, saan ito kinukuha at bakit ito mahalaga. Ang Arellano University ay humihingi ng 13 requirements at ang una po rito ay ang Letter of Intent. Ito ay isang formal letter na naka-address sa Director ng ETIAP Office ng Arellano University. So sa letter na ito, ipapaliwanag mo kung bakit gusto mo mag-enroll sa ETIAP, anong degree program ang gusto mong kunin, at paano makakatulong ang degree na iyon sa iyong career. So hindi po ito kailangang sobrang haba. Karaniwan po sapat na ang isang page. Ang importante lamang po ay malinaw ang dahilan kung bakit ka nag-a-apply. Ang number 2 naman po ay ang ETIAP application form. So dito mo ilalagay ang iyong personal information, educational background, work experience, trainings, seminars, awards, achievements, at iba pang information na gagamitin ng university sa evaluation. So siguraduhin lang po natin na wala po kayong maling information na ilalagay po rito. At kung hindi po applicable ang isang item sa inyo, sundin lamang po ang instruction ng university kung ano po ang dapat ilagay. Pero usually po ang ilalagay nyo po ay NA or not applicable. At kung gusto mong malaman kung paano sagutan ang bawat page ng application form, ay mayroon din tayong hiwalay na detailed video tungkol dyan. Tignan mo lang po sa mga videos ko, ang title po nan ay ETIAP application form. At lalabas po doon kung paano po ninyo sasagutan ang application form na yon. Number 3 naman po ay ang comprehensive resume. So hindi po ito ordinaryong one-page resume. Mas maganda po kung detalyado ang iyong resume. Isama mo po lahat ng work experiences mo, job positions, duties and responsibilities, educational background, seminars, trainings, certifications, skills at achievements. So mas maraming relevant information ang maipapakita mo, mas makakatulong ito sa evaluation ng iyong application. Number 4 requirement ay ang notarized certificate of employment with job description. So ito po ang isa sa pinakamahalagang requirements. So hindi po sapat ang simpleng certificate of employment lang. Dahil kailangan po ay may kasama itong detailed job description. At sa ilang pagkakataon, kailangan din pong notarized ayon sa requirement ng school. So bakit po ito mahalaga? Dahil dito po ibibase ng evaluators kung ang iyong actual work experience ay aligned sa degree program na iyong kukunin. Kaya kung magpapagawa ka ng certificate of employment, siguraduhin mong nakalagay ang iyong position, inclusive dates of employment, at ang detalyadong duties and responsibilities mo. Number 5 requirement po ay ang school records. So kailangan mo ring mag-submit ng iyong previous school records. So depende po yan sa educational background mo. So maaaring kailanganin ang transcript of records or TOR at honorable dismissal kung ikaw ay undergraduate ng college or graduate ng vocational course. So kung ikaw naman ay high school graduate, kakailanganin mo ng Form 137 and ng Form 138.
At kung ikaw naman ay ALS graduate or PEPT graduate, kakailanganin mo ng ALS or PEPT certificate na certified true copy ng DepEd. Dahil ito ang magsisilbing proof ng iyong formal education bago ka mag-apply sa ETIAP. Number 6 naman po ay ang PSA birth certificate. So photocopy lang po ang hinihingi rito. So ito po ang gagamitin ng school para ma-verify ang iyong identity at personal information. So siguraduhin lang po natin na malinaw po ang photocopy na isisend po natin sa school. Number 7 naman po ay ang marriage certificate. So kung married applicant ka at nagbago na ang iyong apelyido, kailangan ding mag-submit ng PSA marriage certificate. So kung hindi ka naman married, hindi na po ito applicable sa'yo. So number 8 naman po ay ang original copy ng NBI clearance or ng barangay clearance. So layunin po nito na mapatunayan ang iyong good standing at identity. Siguraduhin lamang po natin na valid pa ang clearance na iyong isasubmit sa school. Number 9 requirements naman po ay 2 valid IDs. Ito naman po ay photocopies. So halimbawa na lamang po ang passport, driver's license, UMID ID, PhilSys National ID, PRC ID, Postal ID, at iba pa. So siguraduhin nyo lang po na pareho silang malinaw at hindi po expired. Number 10 naman po ay ang government eligibility or professional license. So kung mayroon kang PRC license, civil service eligibility, TESDA national certificate, or iba pang government recognized professional certifications, isama mo rin ang mga photocopy nito. So hindi man po ito required sa lahat ng applicants, malaking tulong po ito sa evaluation, lalo na kung related po ito sa kursong kukunin mo. Number 11 naman po ay ang recommendation letter na manggagaling po sa iyong immediate supervisor or employer. So dito ilalahad ng supervisor mo ang kanyang assessment tungkol sa iyong trabaho, performance, competencies, leadership at professionalism. So kung gusto mong malaman kung paano ito gawin at sino ang pwedeng gumawa nito, mayroon din tayong hiwalay na detailed video tungkol sa ETIAP recommendation letter. So panoorin mo lang po iyan sa aking video. Meron po akong in-upload dyan. So, ang number 12 naman po ay ang Certificate of Good Moral Character. At ito po ay manggagaling sa iyong previous school. So, ito po ang nagpapatunay na wala kang disciplinary record noong nag-aaral ka pa. At ang last requirement na hinihingi ng Arellano University ay ang Certificates of Trainings, Seminars, and Workshops. So kung meron kang company trainings, TESDA trainings, webinars, leadership seminars, safety trainings, customer service trainings, technical trainings, skills development programs, so isama mo po lahat yon. So wag mo pong iisipin na maliit lang ang halaga ng isang seminar. Kasi po sa ETIAP, bawat learning experience ay maaaring makatulong sa evaluation ng iyong competencies. So kahit ang mga online trainings na may valid certificate ay maaari ring maging supporting documents kung relevant sa degree program na kukunin mo. So ayun po yung 13 requirements na hinihingi ng Arellano University. Ang tip ko lang po sa inyo bago mo po ipadala ang requirements ay gumawa ka muna ng checklist at basahin mo isa-isa ang mga requirements. I-double check mo ang spelling ng pangalan mo, siguraduhin mong pare-pareho ang pangalan sa lahat ng documents, at kung may discrepancy sa pangalan mo, sa birthday or ibang information, mas mabuting ipaayos mo muna ito bago mag-submit. At kung PDF file naman ang hinihingi ng school para sa online evaluation, siguraduhin malinaw ang scan at maayos ang file names. So mas organized ang application mo, mas mabilis itong mai-evaluate. So ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ang application process sa Arellano University. Ano ang mangyayari pagkatapos mo mag-submit ng requirements? Magkano ang tuition fee at saan ka pwedeng makipag-coordinate? So ito ang mga information na nakalagay sa kanilang official application guidelines. So ang step 1 ay ang initial submission. So kailangan mong i-scan ang lahat ng requirements mo. Mas maganda kung PDF format ang bawat document at malinaw ang file names. So kapag kompleto na, ipapadala mo ang mga ito sa official ETIAP email ng Arellano University para sa initial evaluation. Pero hindi pa ibig sabihin nito na officially admitted ka na. So initial evaluation pa lamang ito ng mga documents mo. So kapag nakita nilang kompleto ang mga requirements mo at qualified ka, saka kanila kokontakin para sa susunod na hakbang. So
So step 2 ay ang initial interview. So kapag pasado ka na sa initial evaluation, schedule ka nila para sa initial interview. So ang interview na ito ay maaaring gawin kasama ang mga assessor o kaya naman ang dean ng college. So dito nila aalamin kung tugma ba ang work experience mo sa degree program na gusto mong kunin. So maaari silang magtanong tungkol sa current work mo, ilang taon ka na nagtatrabaho, ano ang actual duties mo, bakit gusto mo mag-ETF, at kung paano nakakatulong ang experience mo sa degree na kukunin mo. Kaya importante talaga na alam mo ang trabaho mo at kaya mong i-explain ang ginagawa mo araw-araw. At ang step 3 naman po ay ang on-site submission. So kapag pinapunta ka na sa university para sa interview or final submission, may ilang instructions silang ibibigay. So una, maghanda ka ng dalawang set ng requirements, isang original at isang photocopy. Pagkatapos, ilalagay mo ang mga ito sa dalawang colored clear book. So depende sa degree program mo. Ganito po ang color coding nila. So red clear book para sa business administration course, white clear book para sa hospitality management at tourism management, blue clear book naman po para sa education programs, pink clear book para sa computer science, at yellow naman po para sa nursing. So pagkatapos po nito, isasubmit mo ang lahat ng documents mo sa ETF office para sa validation at record keeping. At kung ikaw naman ay nasa abroad o kaya nasa malayong probinsya, nakalagay mismo sa guidelines ng Arellano University na maaaring gawin ang online processing ng application. Kaya kung OFW ka at hindi ka agad makakauwi sa Pilipinas, pwede kang mag-inquire sa ETF office tungkol sa online application process. So napakalaking tulong po nito lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. So ayun po yung 3 steps ng application process sa Arellano University. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin ang tungkol sa tuition fee. So take note lamang po na ang tuition fees ay maaaring magbago anumang oras depende sa university. So para sa karamihan ng degree program sa Arellano University, ang total tuition fee po nila ay 60,000 pesos. Kabuuan na po yon ng program na yon, 60,000 pesos. At isa po sila sa pinakamurang tuition fee na ino-offer compare po sa ibang mga private universities. So ang initial down payment po nila ay 8,500. Pagkatapos po nito, ang remaining balance ay hinahati po sa 4 na equal installments na tig 12,875 bago ang major examination dates. So yes po, installment po. Pwede nyo pong hulug-hulugan ng installment ang balance nyo po. Kailangan nyo lamang po ay mag-initial down payment ng 8,500. So para naman po sa Bachelor of Science in Nursing, mas mataas po ang tuition fee po nila sa program na to. So ang total po ng tuition fee po nila dito ay 107,000 pesos. Pero alam nyo po ba na ito na po ang pinakamura po sa lahat ng private universities na nag-offer ng Bachelor of Science in Nursing. Kasi po sa ibang mga schools, ang tuition fee po nila umaabot ng 200,000, 300,000, or yung iba umaabot pa ng 400,000. So ito na po, Arellano University ang pinakamura. So talaga pong ang dami po nilang mga applicants dahil po sa affordable tuition fees po nila. So again po, sa Bachelor of Science in Nursing, 107,000 po ang tuition fee po nila sa kabuuan. So ang initial down payment po nito ay 12,000 pesos. So pagkatapos po nito, ang natitirang balance nyo ay hahatiin po sa 8 equal installments na tig 11,875. So for a total of 107,000 pesos. So again po, sa other degree programs po nila, 60,000 ang total. Pero sa nag-iisang degree program nila, which is the Bachelor of Science in Nursing, ang total po ay 107,000 pesos. So ang tanong, paano naman po magbabayad? So ayon po sa kanilang guidelines, so pwede ka pong magbayad on-site sa university or sa mismong cashier ng university. So pupunta ka sa school nila, doon ka magbabayad mismo. O kaya naman through bank transfer or mobile transfer. So kung kailangan mo naman ng bank details, maaari kang direktang makipag-ugnayan sa kanilang ETF office. So kung gusto mong magtanong o mag-submit ng requirements, narito po ang kanilang contact details. Ang kanilang ETF office address sa Arellano University ay room 301, Lebron Building, 2600 Legarda Street, Sampaloc, Manila, 1008. At ang landline naman po nila ay 734-7371 local 220. At kung gusto mo naman po silang kontakin sa kanilang mobile number, ang kanilang number ay 0945
0917-473-6298. At ang kanilang email naman po ay au@arellano.edu.ph. So yan po ang kanilang mga contact details. So kung may mga updated requirements o gusto mo mag-confirm ng latest tuition fees at schedule, mas mabuti pa rin pong direkta kang makipag-ugnayan sa kanilang ETIAP office. So kung tatanungin nyo naman po kung ano po yung modality of learning po sa Arellano University, sila po ay nag-offer ng online classes. Pero based po sa mga feedbacks ng mga nakapag-aral na po sa Arellano University, kapag pumalapit ka po sa kanilang university, kailangan mo pong bumiyahe doon para po mag-exam kapag may mga scheduled exam po sila. At para naman po sa mga OFW or nasa malayong probinsya, pinapayagan naman po nila ang online exam. So dito ko na po tatapusin tong video na to guys. At kung may mga natutunan po kayo, huwag niyo pong kalimutang mag-like para mas marami pa pong working professionals at OFWs ang makaalam tungkol sa ETIAP. So kung bago ka pa lamang po sa channel na to, please subscribe and click niyo po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating ETIAP videos. Dahil sa channel na po na ito ay gumagawa tayo ng mga detalyadong videos tungkol sa ETIAP requirements, application process, schools and degree programs, tuition fees, panel interview tips, recommendation letters, application forms, portfolio, at marami pang iba na makakatulong sa inyong ETIAP journey. So kung mayroon pa kayong tanong tungkol sa Arellano University or may gusto kayong ipasunod na school or topic, i-comment nyo lang po yan sa ibaba at baka iyon na po ang susunod nating gawan ng video. So maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong ETIAP journey. Goodbye!